Spratly Group of Islands, Scarborough Shore, and some parts of Formosa ay pag-aari nga pong legal ng mga Pilipino base sa International Court of Justice. Decision po na naibaba po ng tinatawag noong January 25, 2006. So sa marami po naming ilang araw na rin po namin dinidiscuss ito at sabi nga po namin pwede nyo po kaming masundan kung gusto nyo pong mapanood yung mga iba po naming broadcast nung mga nakaraang araw. Mag-call lang po kayo sa Facebook po .com sa Inang Pilipinas .35. Doon po masusundan nyo po yung araw-araw na kwan po namin pagbo-broadcast tungkol po sa Sabah. Kasi po yung ibang issue ay tinatawag na hindi na po natin masyadong bibigyan ng detalye kasi mahaba na po yun at paulit-ulit na lang para po makuan ninyo po yung ating tinatawag na diskusyon o yung pang-araw. Sa ngayon po ay bibigyan na lang po natin ng pansin yung ibang mas detalye na na-discuss po natin noong nakaraan. So muli iniulit po natin sa maiksi pong kwan at brief na lang po muli ang Sabah ay tungkol nga po dyan sa historical at brief po nanggaling po sa Sultanate of Brunei, nagpunta po sa Sultanate of Sulu at yan nga po ay naibenta po base sa Treaty of Paris ng Espanya sa United States of America at yun din po ay na-buyback po ng Pilipinas base sa Federal Agreement of September 10 of 1976 at yun nga po ay napunta rin po dito sa ICJ sa final decision ng ICJ ng tinatawag na January 25, 2006. Na yun po ay pag-aari nga po sa legal na kaparanan na ang umabot po ng 60 years yung tinatawag na pagpoproseso o sa legal process po sa ICJ na nagsimula po yan November 20 of 1945 na yung mga bansa po lahat po na yan ay abisado o lahat po ng mga bansa na yan particularly po yung China at yung Malaysia ay lahat po naman sila nakatanggap ng tinatawag na final decision po ng International Court of Justice noong January 25, 2006. So sabi nga po natin ay yun po illegal na binibigyan po natin ng paalala dito sa lahat na concern. At muli ipinapaalala po natin dito ngayon, bigyan po natin ng ibang detalyeng yung content po ng ICJ decision. Katulad po ng sinasabi po natin, maliban po dito sa ICJ decision, meron pa rin pong mga legal na dokumento na sinasabi natin na nagpapatunay na ang Sabah at Labuan po in particular ay tinatawag na pag-aari pong sambayan ng Pilipino na meron nga pong tinatawag sa Sabah po ay nung meron pong isang dokumento na nagsasaad po na binili po ng Pilipinas ni Presidente Marcos po yan sa government of Malaysia yung lalas remaining 2% of the land in Sabah. So yan po yung may dokumento sinasabi po natin na sa darating na mga araw po ilalabas po yan para po patunayan na ang Sabah ay 100% owned by the Filipino people po. At ang Labuan po, katulad po ng sinabi natin, ay inerkila po ni Dr. Jose Rizal po yan sa British North Borneo for 999 years. Yan nga po ay nagsimula nung March of 1892. At sinabi ko po nung nakaraan na meron nga pong sanang galing yung tinatawag na pinangarkila ni Dr. Jose Rizal ay sabi nga po ay saan kumuha po siya ng pera during that time. Katulad po na naipangako ko, ito po ay isang German lottery na sabi nga po natin, ang pangalan po ng German lottery, yan po, sa screen, na nagpapatunay po na si Dr. Jose Rizal po ay nanalo nung panahon po na yon. Ayan mo. Mahirap mahirap i-pronounce, sa sarili ko pong pronouncement ay babasahin ko na lang po kung ano po yung aking pagkaka-pronounce po doon. So that's you Klassen Lottery po. Yan po ay sa Germany po na nagpapatunay po na si Dr. Jose Rizal po ay dito po nanggaling yung kanyang tinatawag na pagkakaarkila o
pera na pinang-arkila sa Labuan Island. Ito pong Labuan Island ay may another name na Cook Island. Ito po isa sa tinatawag na BVI, British Virgin Island. Yan po yung mga kasama ng mga island ng mga colony po o kwan po ng ano pangalan to? Ng Britain. So, very clear po sa ating pong research and kwan po na nagpapatunay lang po na may yung sabi nga po natin, you can verify the kwan po, yung pangalan ng kwan po doon sa Germany na still existing and operational. Doon po nanalo si Dr. Jose Rizal noong mga 1890 po siguro. Hindi ko po alam ang exact date but ay yung kanya pong pagkakakuan sa Labuan, pagkakarakila ng 999 years is March of 1892. So very very clear po yan. Meron po tayong mga dokumento na nagkukuan po niyan at yung din pong dokumento po ng pagkakarakila po, lease agreement, ay matatagpuan po sa British Parliament. At sabi nga po natin, nung una po ay sabi ko po ay ang haba naman ng 999 years. Pero nung pumunta po kami ng Hong Kong nung 2006, nalaman ko po pala doon na talagang arkilahan po pala ng list po ng mga building doon, mga lupa ganun nga po pala, 999 years. Kaya hindi na po ako nagtaka na ganun katagal. At least po yun, may duration. Sabi ko nga po, yun sa Sabah naman po wala pong katapusan till the end of time and forever. Kaya at least nandun na rin po sa linya na yun. Kaya po muli, sinabi po natin na meron pa pong mga additional documents or agreements or kwan po na nagpapatunay po ang Sabah at Labuan ay 100% owned by the Filipino people. Dahil sabi nga po natin, ito po yung mga legal at yun po ay pumasok po lahat sa legal na proseso dito po sa International Court of Justice. So, yun po patunay natin. So, bumalik naman po tayo dun sa ibang nilalaman po ng International Court of Justice. Sino po si King Anthony Santiago Martin Windsor? Sabi nga po natin, si King Anthony Martin Windsor ay simulan po natin sa simula. Ang Pilipinas po noong 1300 ay meron na rin po tayong tinatawag na king. Ito po si King Loison Tagian na sabi po nga natin, siya po ang ama ni Raha Sulaiman o Raha Lapu-Lapu and Raha Sulaiman. At muli ko pong inulit, sila po ang dating may-ari ng Malacanang Palace. At yung pong Malacanang Palace, sabi nga po natin, ay binenta ng isang apo o ni King Loison Tagian, si Prince Luis Rocha, sa isang Spanish general, si Jose Pimiento, sa halagang 1,500 noong November 16, 1802. So, yun po ay nagpapatunay lang po, huwag po kayong magtaka kung bakit merong king tayo ngayon lumalabas dahil doon po, nung simula pa lang, sabi nga po natin, ang Pilipinas po ay meron na pong king. Hindi pa po Pilipinas ang pangalan, ang Maharlika Island pa lang po tayo. Hindi po tayo yung hindi po tayo yung Philippines pa. Naging Philippines lang po yan nung dumating po si Magellan, nung dumating po si Magellan na under the Spanish King Philip, na siya pong naging pangalan natin na Philippines. So, doon po nagsimula po yung titulo rin po ng Pilipinas sa 01-4 under po ni King Loison Tagian. So, nung dumating po yung Espanya, yung tinatawag po ng Philippines, ang title naman po ng Pilipinas ay nabago sa title number 4136. Sinasabi nga po natin, ito pong mga Kastila ay namuno o sinakop tayo ng more or less 333 years o 377 years. Na yun, ang mga titulo nga po dyan na yung tinatawag na pangkalahatan ay 4136. At yun nga pong titulo po na yan, sinasabi natin, ay nabago pong muli nung ibenta naman po tayo ng Espanya dito po sa tinatawag na United States. Na ang titulo po na 4136 ay naging OCT 779. Na yan po ngayon ay kasalukuyang hawak ng United Nations Secretary General Ban Ki-moon, na siya nga pong pinag-endorsuhan ng United States of America ni Condoleezza Rice, State Secretary, and also with the annotation and knowledge of President W. Bush and
Christy Kenny, Ambassador to the Philippines ng United States noong November 3, 2008. So, yun po yung titulo ng mga Pilipinas sa pangkasalukuyan ay under po ng number 779 na yun nga po ay sumusukat ng 452,000 square kilometers. Na sinasabi nga po natin yung mga una pong titulo ay panay boundaries and boundaries po na wala pong specific details of measurement. Yung tinatawag po na kuwan po natin yung 01-4 yung unang titulo at ganoon din po yung Treaty of Paris, panay mga boundaries po. Wala po yung specific measurement. Na ngayon po ang ginawa ng Amerikano, ipinasukat nga po yan ng mabila po tayo sa Espanya na kinukuhan po. So, ang sukat po niyan ay 452,000 square kilometers. But at present, the Philippine government or the Philippines is only 300,000 square kilometers ang official na pinalalabas po natin na sabi nga po yung bagong titulo ay higit po na 152,000 square kilometers. Mahigit pong kalahati ng lupain ang nadagdag. So, mabalik po tayo kay King Anthony Santiago Martin. So, doon po kay King Anthony Santiago Martin, sabi nga po, nagmula po siya sa lahi ng Maharlika. Siyang Maharlika nga po ay kay King Loison Tagian. At bakit nagmula din po siya sa yung Windsor po is tinatawag na from Queen of England. Saan po siya nagkukan doon? Sabi nga po natin, at nung panahon po kasi noong una, nagkaroon na po ng tinatawag na intermarriage yung mga royal families of British or England dito po sa clan o sa kwan po ni King Loison Tagian. Sinasabi nga po natin si Lord Sir Alfred Dent ng British North Borneo Company at saka si Von Overbach on Australian Navigator. Also, meron po yan dalawang tigisang anak na babae at yan nga pong dalawang babae po na yan ay napangasawa ng mga apo ni King Loison Tagian. At sabi nga po natin, base po dun sa lease agreement nung tinatawag na January 22, 1898, ang kwan po doon, ang term and condition ng lease of agreement on Sabah is till the end of time and forever. Yun po yung nagpapatunay na dahil po sila ay isang pamilya na lang. Ibig sabihin, yung kaya po ganun ang term nila, habang buhay na lang po dahil kanila na pong pag-aari yun. Yung tinatawag na nagkapangasawahan nga po, yung mga anak na babae ni Alfred Dent at saka po ni Von Overbach ng British North Borneo Company at ang mga apo ni King Loison Tagian with the kwan po ng mga kiram. At alam nyo po nung araw, ay sabi nga po yung royal blood ng Maharlika clan at saka yung tinatawag na noble blood ng mga Kiram during that time, yung kanila pong mga anak ay para po ba yung kingdom o royal blood to royal blood, sila po nagkakaroon po ng intermarriage po ng kukwan po. Kaya po yun, nagkaroon na po ng kwan po doon na po nagmula. At noong Second World War din po, ang ama ni Queen Elizabeth ay napasyal din po sa Pilipinas na kukan po. Sabi nga po natin, hindi po natin alam kung anong mga pangyayari. But yung trace back po natin yung pinagmula ni King Anthony Santiago Martin Windsor, ay yun po ay nagpapatunay na meron na pong British royal blood dito po sa Pilipinas. At napangasawa nga po yung mga royal blood din po ng mga Pilipino ni King Loison Tagian. So, at meron din po siyang lahing ng royal blood of the Japanese. So, sabi nga po natin, ang kwan po pinanggalingan ni King Loison Tagian, ni King Anthony Santiago Martin Windsor ay mga royal families din po sa buong mundo na kinikilala po. Katulad nga po sabi po natin sa England at saka po sa Japan at dito po sa Pilipinas na hindi po bigla po ngang nawala yung kwan po na yun, but pinapaliwanag po natin ngayon po ay lumilitaw po yun at doon po pala nagmula si King Anthony Santiago Martin Windsor. At yun nga po binanggit po natin base po sa desisyon ay nandun din po tinatawag na nakasama po yun sa decision ng International Court of Justice na yan po ay noong 1985 binigyan po ng authority ni Presidente Marcos si King Anthony Santiago Martin Windsor
na ipagtanggol ang kaso po na ito kung wala na po siya sa material world. At yun nga pinaganap nung mawala na sa material world si Presidente Marcos 1989. Pinagpatuloy po yon ni King Anthony Santiago Martin Windsor. So sa mga kwan po, sa laman po nga na yon, inulit po muli natin itong federal agreement. Kung mapapansin niyo po, bakit po kami patuloy na pinapaalala po na ito? Kasi po marami pong hindi nakakapanood, hindi po nakakapakinig. So patuloy po naming inuulit at inuulit ito dahil po sa amin pong tingnan niyo po sa kasalukuyang pangyayari. Wala na pong ibang tinatawag na solusyon na para naman po ang sambayan ng Pilipino ay maahon sa hirap. Kundi po ito lang. Sa nakikita po namin ay tingnan niyo po ang utang po ng Pilipinas ay 5.5 trillion pesos. At sabi nga po natin, tayo po isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. At ang dami po nating OFW sa labas at nagtatrabaho nga po, kulang na kulang po. So, tanggapin lang po ng bawat isa sa mga namamahala ay wala po ni isa sa atin na may kakayahan na hanguin sa hirap ang bawat ang Pilipinas o ang lahat ng Pilipino. Na sabi nga po natin ay sino? Wala. Pero meron na po ngayon. Sabi nga natin tanggapin lang ng bawat isang Pilipino, lalo na po yung mga namamahala, na meron naman po palang paraan o pagtanggap lang po ng katotohanan. Sabi nga po natin, kung ano man po nagawa o nasabi ng bawat isa nung panahon na yon, ay kalimutan po natin yon. Dahil ito na po ang tanging solusyon. Sinasabi po natin, wala po tanggapin natin ang katotohanan, wala ni sino paman ang kayang mag-alis sa atin sa hirap. Kundi lang po tayo tatanggap ng katotohanan, sandali lang po yan. Magsama-sama ang Pilipino, sabi nga po natin, at itong tinatawag na International Court of Justice decision ay dapat po sana ipagmalaki nating mga Pilipino. Dahil ang tagumpay nito po ay tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Hindi po, ito pong tagumpay na ito ay forever. Hindi po katulad ng ibang tagumpay na temporary. Ito ay forever. At saka po, sabi ko nga po, biruin niyo po, no? Lahat ng bansa, maliban sa 3 bansa, ay ating tinalo. Tinalo sa karunungan, sa kaisip, sa pagpuproseso ng batas na legal. Yun po dapat sana natin ipagmalaki sa buong mundo. Nakukuhan po, unang-una po, maaahon tayo lahat sa hirap. Nakukuhan po na ito. Sino po ba makapagbibigay ng ganyang, unang-una po, 152,000 square kilometers na lupa dagdag. Pangalawa po, $222 billion na sasagot po pwedeng pambayad sa utang ng Pilipinas. Kahit po, hindi ko naman po kinukuha ng kakayahan ng bawat isa, pero wala pong may kakayahan na ganitong sitwasyon. Kaya sabi po natin, dapat po tayo mga Pilipino, dapat mismo po tayo magkaisa para ipagkuhan po itong bagay na ito. Ipaalala sa International Court of Justice na panahon na para kanilang muling ipaalam sa buong mundo yung kanilang ginawang desisyon noong January 25, 2006. Kaya po nakakuha ko po, makuha lang po doon sa ngayon po sa kasalukuyan, nakita nyo po, kahapon, nakuha natin, natalo yung kaisa-isang Pilipinong inaasahan na sa international arena na si Donaire. Ngayon po, ano po ba, saan po tayo makikilala? Wala na po tayo makikilala. Pero ito po, pag po tayo nagkaisa at nag-one voice, abay, ang dami pong respeto ng buong mundo ay tatanggapin ng bawat isang Pilipino. Tapos na po ito Ang kwan lang po natin, alam nyo po, magkasundo man po tayo at hindi, lalabas naman po ito. Kaya lang po, mas maganda po yung nagkakasundo ang lahat ng mga Pilipino. Kaya yun po yung sinasabi ko na ito na po yung time. Dapat na po tayong magising. Yung mga pansariling adhikain po natin, ay isang tabi po natin. Bigyan naman po natin ng pagkakataon ng ating bayan, ang ating kapwa Pilipino at tayong lahat naman ay guminhawa. Hindi na lang yung pansarili nating kapakanan ang iniisip na baliktad sa talagang serbisyo publiko. Wala naman pong gagawin lang naman po tayo kundi magkaisa-isa. Kaya tingnan niyo po,
Sino po ba makapagbibigay sa atin ng ganitong na mahango tayo sa hirap? Sino makapagbibigay ng additional land of 152,000 square kilometers? Sino po makapagbibigay ng tinatawag na $222 billion na halaga para sa ating sa lahat ikabubuti ng bawat isang Pilipino? Sino po magbibigay sa atin ng tinatawag na dignidad, balik dignidad at honor ang bawat isang Pilipino? Saan po tayo nakikilala sa ngayon? So, sabi nga po natin, dapat po magising na po tayo. Yung mga pansariling adhikain, isang tabi po muna natin. At saka yan, sabi natin, ay naganap na po yan. Nakapagsalita ka na ng mabuti, ng masama, nakapagsulat ka na, alam niyo po, kung yung pride po natin, dapat lang po natin kainin yan dahil kung sa ikabubuti po. At dahil po, ano man po, kung baka dumating sa uli, ikaw na lang hindi nakakaalam ng katotohanan. At dahil hindi mo pa rin inuunawa yung sitwasyon dahil sa pride. Kaya po sa atin po, dapat tayo mga Pilipino. Sabi ko nga po, magkaisa po tayo. Wala na po tayong ipagmamalaki sa buong mundo eh. Ano po ba ipagmamalaki natin? Yung utang natin, yung korupsyon, yung po. Ito po, napakaganda. At tinalo natin ng lahat halos ng bansa sa mundo sa legal na kaparaanan. 60 taon. Pero sabi nga po natin, umiiral pa rin po sa atin yung mga pansariling interes, yung pride po natin. Sabi nga po kaya po sa atin, sabi ko nga, wag po tayong maghusga sa ating kapwa. Ngayon, sabi nga po natin, nangyari na po yon, pero pwede ka pa naman magbago para sa ikabubuti. Hindi yung tinatawag po na hanggang sa, nga po, pare-parehas naman po tayong mamamatay tayo sa pride lang po natin. Alam po natin na mali na tayo, alam po natin, bigyan po natin ng tinatawag na recognition, yung tama ay tama, ang mali ay mali. Hindi po tayo dapat umiral yung ating, sabi nga po natin, if you are a good leader, must discharge her duty without fear, without favor, and only stands for the truth. Yun po sana ang pairali natin. Tanggalin po natin yung kung ano sasabihin ng kamag-anak, ano sasabihin ng party, tanggalin po natin yan. Ang po natin, ano ba ang tama? Hindi yung sasabihin. Sino ba masasaktan? Wala po tayong doon. Gumawa ka ng hindi tama. Dapat kang maparusahan. Gumawa ka ng mabuti. Dapat ka namang bigyan ng reward. Ganon din po tayo. Kasi po lahat tayo, sabi nga, temporary lang po tayo dyan sa mga posisyon na yan. Temporary lang po tayo. Dahil bukas makalawan, kamukhaan nyo na rin po kami, isang mamamayang Pilipino. So, wala na po kayo sa otoridad. Kaya habang mas maaga po, tanggapin po natin ang katotohanan. Ang katotohanan po talaga ay medyo masakit. Pero katotohanan po yan eh. The truth is forever. Hindi mo kayang baguhin yan. Kaya po ngayon, sabi ko nga po, sa ngayon, sino at anong pagkakataon tayo maaahon sa hirap? Wala naman makapagbibigay ng ganitong sitwasyon. Pinansyal, trabaho, wala eh. Sabi nga, hindi ko naman po kinukuhan. Ano po yung credit rating? Wala po yan eh. Utang, investment po yan. Panay utang na naman po. Tingnan niyo po tayo. Ito, magkaisa tayo mga Pilipino. Sabi ko nga po, there are $222 billion available. Ang utang natin, 120 billion. So, sobra-sobra pa po yung 100 more billions for development of the Philippines. Sino po makakagawa nun? Ito ba tatanggihan nyo dahil sa pride? Dahil lang na marami na kayong nasabi nung mga nakaraang panahon? Nag-akusa kayo sa mga tao? Kaya po, aral po sa lahat ito na huwag tayo dapat nag-akusa sa ating kapwa. Dahil po lahat po tayo, pag tingnan nyo po yung kamay nyo, pag nagturo po kayo, yung ganun po, tingnan nyo po, yung tatlo po nakaturo pabalik sa inyo. Kaya po dapat tayo, hindi po tayo nag-aakusa sa ating kapwa. Dahil hindi po natin alam ang istorya ng bawat isa o ang nilalaman ng kwan po. Lalo na po kayong mga nanunungkulan sa gobyerno, sumusumpa po kayo for public service.
eh sabi po nga natin, wala naman tayo pong pinakukanan, nire-respeto po natin yung inyong mga desisyon. Sabi nga po natin, your decision on that particular situation is the best of the best during that time. Kaya wala naman po tayo. Ngayon po ngayong nakikita na po natin ang katotohanan, nakikita po natin legal na proseso, eh bakit hindi pa po tayo, sabi nga po, dapat po tayo magbunyi, magkaisa tayong mga Pilipino dahil finally, meron na pong solusyon sa kahirapan ng bawat isa. At sabi nga po natin, hindi po sa ordinaryong pamamaraan. 60 taon sa International Court of Justice na nagtagumpay ang Pilipino. Yun po'y dapat na maging proud ka, ipagmalaki mo na ikaw isang Pilipino. Marami po tayo, lahat po ng bansa na magagaling, ng mga abogado, lahat po ng kanilang kuwan, ay tinalo ng mga Pilipino. Yun po dapat natin pagmalaki, hindi po yung kung ano-ano pong dapat natin. Ala naman na nga po tayo pagmamalaki, sabi ko nga po. Kahuli-ulihan si Donaire kahapon, nawala na nga po tayo ng ano pa po, saan tayo magaling? Wala na po. Kaya po yung ibang bansa, tuwan-tuwa sa atin Kasi po tayong mga Pilipino, nagkakagatan. Yun naman po ang gusto nila. Sana magising naman tayo mga Pilipino. Sabi nga po, yung ating mga personal na interest, ikwan nyo po muna. At ito naman po, sinasabi ko nga po, kahit na hindi po kayo tumanggap, ay hindi nyo naman po mababago na yung desisyon ng International Court of Justice. Muli, sinasabi po natin, kaya natin pinapaalala ito, ito na lang po ang nakikita naming tanging solusyon para tayong mga Pilipino mahango sa hirap. Biruin niyo po, tayong kauna-unahang bansang mawawala ng utang. Tayong bansa ngayon ang magkakaroon ng, sabi nga po natin, lahat may trabaho, lahat may basic services. Dahil po ito, sabi po natin, nahihanda na po ng matagal. Bakit hindi po natin kilalanin yung kapwa natin Pilipino? Kahit na sino po, pagdating po sabi po natin dito sa lokal na labanan ninyo, pagalingan po kayo. Pero pagkakalaban natin ng ibang bansa, dapat solid tayo. Hindi para tayong kapwa Pilipino, kahit na alam natin na tinatawag na totoo na, ayaw pa natin tanggapin ang katotohanan. Kaya yun po na dadagdag po dahil sabi nga po natin ito po ay kaya po hindi kami tumitigil dahil sa yung future po ng sambayanang Pilipino ay tapos na. Napakaganda na. Sabi nga po anytime nga po, hindi ko po alam, baka mamaya bukas makalawa nagkaroon na ng pronouncement. So magiging kahiya-hiya naman tayong mga kung sa ganito itinatanggi pa natin yung katotohanan na sa ikabubuti naman ng sambayan ng Pilipino. Dahil ba minasabi ka, normal po yung nagkakamali po tayo. Pero mas maganda po kung marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin at huwag na nating ulitin. Asan ang pagiging, nga po, ang Pilipino po, likas pong mapagpatawad po yan. Sabi nga po natin, kasi po, dahil makajus po tayo ang kinukan nga po natin dinidepende na lang po natin sa Panginoon ang po. Kaya ngayon sinasabi ko nga po sa lahat na itong palatuntunan kakampi ang katotohanan, we are just only after for the truth, but nothing but the truth. Hindi po tayo nag-aakusa, hindi po tayo kumakampi, hindi po tayo nagkukan. Yung katotohanan lang po. At sa amin pong mahabang research ng spiritual and material, ay ito po ang nakita naming the only solution. Ito po ang natatanging solusyon na tapos na. Tapos na po. Ay ipapatupad na lang po. At sabi ko nga po, anumang oras o anumang araw, ay pwede na pong magkaroon ng pronouncement and implementation ng International Court of Justice tungkol po dito sa ICJ case UN number 4136 na ito nga po magbibigay ng tinatawag na solusyon sa pangkalahatang problema ng mga Pilipino sa kasalukuyan po. Nandyan po ang additional land, 152,000 square kilometers at additional funds of $222 billion. At sabi ko nga po, isa pong pinakamahalaga, mabalik naman po ang ating dignidad at honor, ang karangalan naman po natin bilang Pilipino.
Pero sinasabi po natin pag dumating pong oras na yan, wag po natin tinatawag na gantihan ang tinatawag na mali, yung mga mali pong ginawa ng ibang tao o ibang bansa sa atin, wag po natin gagawin yan. So sabi nga po natin, may sabi nga po, tao lang din po sila na nagkakamali. Kamukha rin din po natin. Pero marunong po tayong tumanggap ng katotohanan. Sana po maiba tayo sa ibang mga nasyonalidad na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Tayo po sana ay tumanggap. Lalo na po sa ikabubuti ng bawat isa. Hindi naman po ito sa ikabubuti. Sabihin po natin, hindi naman po ito sa ikabubuti lang ni Presidente Marcos o kanyang pamilya. Hindi po, pati po lahat po tayong Pilipino. Bakit po natin sasayangin yung pagkakataon na ito? Na sa bagay nga po, kayo kauna-unahang nagre-recognize agad sa gawa ng ating kapwa Pilipino. Ipagbunyi natin, ipagsigawan sa mundo. Nagtagumpay tayong mga Pilipino laban sa lahat ng mga bansa dito po sa kwan po na ito. Pero ano po yung kinuha natin? Sana po ay magising po tayo. Kwan po. Nakikita nyo po, hindi po ba kayo nakukuha sa nangyayari sa mga Pilipino? Panay talunan, panay baksakan, panay pinapatay doon, pinalalayas doon, kung ano-ano ginagawa sa ibang bansa. Yun po ba gusto nyo nakikita sa Pilipino? Abay, sana po magising po tayo. Samantalang ito po, meron na pong solusyon. Bakit hindi pa tayo magkaisa-isa? Para, alam nyo po, yung sabi ko nga po, hindi man po kayo sumang-ayon, pero iba po kasi yung nagkakaisa po tayo. Ang Panginoon po kasi, sa mas maraming yung mas mabilis po ba? Panalangin po natin na nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino para dito po sa early pronouncement o pagpapaalam ng International Court of Justice dito sa decision po na ito. At sabi nga po natin, ang gobyerno po ang may otoridad at may posisyon na kayang-kaya po niyang pangunahan. Ikampanya lang po niya ng isang, hindi na po sa politiko, no? Ikampanya po, lahat po ng politiko dapat ikampanya ito. Dahil po yung pinapangako nilang kaginhawahan sa tao, ito na. Ano po yung dapat nilang ipangako na palagi namang napapako? Samantalang ito, kahit hindi ka kukuhan, narito na. Kinukuhan natin, sabi nga natin, ito yung narito na, tapos na. So, yung pinapangako yung magandang buhay, magandang ganito sa mga taong bayan, sa mga Pilipino, kahit hindi na kayo, ito na. So, dapat lahat ng mga politiko, lahat ng kinakampanya ito, gobyerno man o lahat Pilipino, dapat natin itong ipaalam. Dapat tayo magkaisa. So for the meantime po, magkakaroon po muna tayo ng konting break para po dito. Itutuloy na lang po natin muli. At sabi nga po natin, ang ating mga kasamahan sa PKP at Resurrection, doon po sa Sampabian, kinukan po natin, sila Joel Peralta, dyan po sa mga Estillore family, at saka po La Siste family, Season family. Maraming po salamat. Walang sawa po yan. 40 years na po yan dito po sa aming organisasyon. Sige po, magbe-break po muna tayo. Ay Pilipino, ang dugo'y mahalika, likas sa aking puso at hikain kay kanda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan. Wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino sa mabuti lang laan, sa aki katutubo ang maging mapagmahal. Ako
diwa. Ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Magbalik po muli tayo sa ating palatuntunan, kakampi ang katotohanan. Kaya po medyo naikukan lang po tayo, nananawagan sa lahat ng mga kapwa natin Pilipino, lalo na po yung mga nasa gobyerno at mga kumakandidato. Sabi ko nga po natin, ano po yung kanilang sinasabi sa kanilang mamamayan o sa ating mga kababayan. Ito gagawin ko, ito gagawin ko, ito gagawin ko. Ang dami pong pangako po niyan. Samantala po ito, hindi ka na mangangako, narito na, tapos na. Ang gagawin, sana nga po, dapat sila po ang mga nangunguna para ipaalam sa buong Pilipinas ang katotohanan. Sabi nga po natin, yung mga nasabi nyo, na isulat nyo, nagawa nyo na nakaraang panahon, tapos na po yun. Wala na po tayo, hindi nyo na po kayang baguhin yun. Mas maganda po, magbago po tayo para sa ikabubuti ng bayan natin. Hindi yung palagi pong personal na lang yung na interes yung ating ginagawa. Kaya po sinasabi po muli natin sa ngayon, naka-ready na po yun. Naka-ready na. Sabi ko nga po, pakitaan ko lang po kayo ng mga bagay na inihanda na matagal na po ito, na ipagpapatuloy na lang po, nakukan po. Sabi nga po natin, ito po yung tinatawag na yung Inang Pilipinas Project. Tapos na po yan, noong year 2000 pa po. Ano? Ito po isang feasibility study para sa buong Pilipinas. At yan po ay tinatawag din po, sinundan po yan ng Forever Green Project Program. Kompleto na rin po yan para pati sa implementation na tinatawag po, yung internal, yung tinatawag po na papapatupad. At yan din po, ang kauna-unahan nga po, yung tinatawag na disaster. Meron na po tayo sa disaster project. Yan po, lahat po na yan, mga libro po, nakukuhan po. At nandyan na rin po yung tinatawag na relief goods na kukuhan po natin. Ilan lang po ito sa mga proyektong naihanda na matagal na. Lahat po na yan ay pinag-ubusan ng panahon, matagal at research and study. At ito po yung isang tinatawag Integrated Food and Biofuel Energy Project na sabi nga po anytime po ay pwede nating simulan. Ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino. So ito po ay parte ng Forever Green Project Program sa lahat natin. Marami pa po para po sa mga veterano, sa health, sa kwan po. Lahat po na yan ay nakahanda na. Sabi nga po natin, ipinaalam po natin na tayo pong mga Pilipino o lalo na po yung mga nasa posisyon ngayon at mga nangangampanya, sabi ko nga po, magtulong-tulong po tayo, ipalam natin sa kwan ang katotohanan. Huwag po yung partido muna yung intindihin natin. Dito po sa issue na ito, panalo po lahat tayo. Alam nyo po, panalo lahat po tayo. Wala pong talo. Ang talo po dito, yung tatanggi po dito. Sinasabi po natin. Dahil pag hindi mo pinaalam at hindi ka nakipagkwan dito, ikaw lang ang maiiwan. Dahil ayaw mong tumanggap ng katotohanan. Dahil yung sa yung pride na kinukwan. Kaya po kung makukuha nyo, dahil sa mahaba po nating ilang araw na po na dinidiscuss natin yung legal kwan po na yan. At gusto ko rin pong kunin, alam po namin na nakamonitor po ang government, ang mga senador po rito, sabi nga po natin. At tayo po lahat ay legal. At sabi nga po natin, asan po yung tinatawag natin na kami po willing to help, willing to kung ano po yung kaya po naming itulong. Sabi nga po natin, pinaabot po natin sa lahat ng otoridad na sa legal na kaparaan na naman po ito. At unang-una po, sabi natin, ito yung pangkalahatan. Hindi po ito sa personal namin na ikukuhan. At sabi ko nga po, kami po hindi loyalista. Makukuha nyo po sa panahon ng kuwan po namin, kami po yung sariling grupo ng spiritual material. Kami po ay sarili po naming gastos to. Wala po kami, hindi po kami pinipinance ng kahit na sino, kundi ang aming mga miyembro. Pinaalam lang po namin, sabi nga po namin sa pangkalahatan, lalo na sa mga Pilipino, ang katotohanan. Hindi po butit na pabuti po na baka Marcos loyalist po kami.
Hindi po, yun lang po ang katotohanan na nagkataon po si Presidente Marcos ang siyang gumawa ng mga kaparaanan nung simula at hanggang sa huli po nga po ay nailagay niya ang magandang kinabukasan ng bawat isang Pilipino. Hindi po yun para sa kwan po, Marcos kung ano man po, kung tatakbo man po sila, hindi po yun. Ang kwan po nito para sa lahat ng Pilipino po ito. Tingnan nyo po yung benepisyo sa lahat ng Pilipino. Hindi po dito lang sa mga Marcos. Kung yun po ang totoo, bakit hindi po natin palabasin at hindi po natin, dapat po natin tanggapin. So muli, sinasabi po natin ang mga proyekto, ang kwan po ay nakahanda na po dyan para po sa Pilipinas. At ganun din po sa tinatawag sa Sabal, Labuan, Spratly, Scarborough Sur, and some parts of Formosa. Kaya muli po natin sinasabi sa dapat lang po tayo magkaisa at tayong mga Pilipino. Sabi nga, meron pa ba kayong solusyon para mahango sa hirap ang mga Pilipino? Kung panay-pagandahan lang po ng mga talumpati at saka kukuan po natin, doon po tayo sanay nakukuan po. Ngayon po, gawin na po nating realidad ng buhay, yung katotohanan. Ano po ba yung realidad ng buhay? Nakukuan po, samantalang ito po ay tatanggapin lang po natin. Basura po muna natin yung pride po natin. Tanggapin po natin ang katotohanan. Yun lang po. Wala ka namang gagawin, kundi maghintay lang. Pero po ang panalangin, sabi nga po natin, ang pinakamalakas pong weapon natin. Dahil dyan po, kung sabay-sabay po tayong mga Pilipino na manalangin, ang problema nga po ay iilan lang po. Yung mga nakakapanood po rito, nakakarinig, lang po ang nakakaalam. Kaya po sabi po natin, ang gobyerno po, nasa kanyang otoridad. Abay, isang patawag lang po niya, natanggapin niyo po yung katotohanan. Di alam na po ng buong Pilipinas at buong mundo. Hindi po katulad ngayon, iilan-ilan po. Control na control pa nga. Kaya po, ito po, hindi po ito tinatago. Dapat po ito nilalabas ang bawat isang Pilipino. Dahil dito, magiging tayong tinatago, you'll be proud to be a Filipino. Hindi ito yung tinatago ng iba, ito, hindi dapat itago. Dapat natin ipalam sa mundo. Dahil tayo nagtagumpay. Para nga sabi ko nga po yan, yung boxing po, yung si Pacquiao nagtatagumpay, pinaalam sa mundo. Ito po, yung boxing po ay temporary lang. Sabi nga po, panalo ka ngayon, after how many years, baksa ka. Samantalang po ito, tagumpay natin forever. Forever habang buhay. Hindi na po tayo, hindi katulad po ng ibang larangan na natatapos po sa may panahon. Ito forever. After 60 years, in battle in court. So dapat po tayong lahat ng Pilipino, dapat tayo maging proud. Pagmalaki natin itong tagumpay na ito. Pero sa halip po na sana, inihiling ko nga po sa lahat ng may otoridad, kahit na walang otoridad, sana po yung ating mga tinatawag na personal pride or interest, iset aside po natin. Bigyan po natin. Sabi nga po na, pag ang issue po lokal, sige, pagalingan po kayo. Pero pag international na pong ganito, dapat nagkakaisa tayo. Kaya yun po, kaya po sabi natin sa sambayan ng Pilipino, itong dumarating po ngayong kasing sitwasyon, ay nakakalungkot po wala na ngang matirang Pilipinong kilalanin sa buong mundo pag po may kinilala naman, baka negative naman ang pagpapakilala. Samantalang ito, sa talino, dapat tayong makilala. Bakit ganito ang sabi nga po, ito na ang pagkakataon natin. Kaya gumising tayong mga Pilipino. Nakukuhan po, wag po nating kunin yung mga kamag-anak o kung ano-ano po, parties ganun, masisira. Walang masisira, panay mabubuo po dito. Dahil po ito ay para sa ating lahat ng Pilipino, tagumpay natin to. Kaya muli, sinasabi po natin, wala po kaming iniinsulto o wala po kaming pinatatamaan sa kwan po nito. Dahil po ito ay para sa ating lahat. Kaya nga po kami nagsusumikap paabot sa lahat ng Pilipino yung International Court of Justice decision na ito. Sa abot po ng aming makakaya na aming grupo ay ginagawa po namin. Sabi nga po ay magtanong po kayo kung may sponsor po sa amin. Wala po kaming may sponsor.
Nagbubus nga lang po kami pagpunta at pagpunta nga po Sa katotohanan po yon. Dahil kami po, ang gusto lang po namin ay mapaabot sa bawat isang Pilipino o sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang katotohanan. Kaya, at ikabubuti naman po, napakaganda naman ng mga benepisyo na sinasabi po na iyon po ay hindi naman po ito tinatawag na campaign kung po ba? Kasi pag nangangampanyan, panay magaganda Hindi po ito. Ito po ay tapos na. Tapos na sinasabi po natin na nagkaroon na ng desisyon. Hindi po ito material campaign o yung parang statement. Hindi po tayo nangangampanya. Hindi po na nangangako. Hindi na po. Tapos na. Kaya po sinasabi po natin dapat lang po tayong mga Pilipino ay magkaisa muli. Yung pagkakaisa po natin, kalimutan na po natin yung tinatawag na mga hindi magagandang mga salitaan, aksyon ng mga nakaraan. At ngayon, panahon na po para tayo ngayon harapin natin ang pangkasalukuyan at ang hinaharap ng bawat isang Pilipino na napakaganda. Ito na po yung dream nyo. Dream ng mga politiko. Dream po nating lahat. Mahango sa hirap ang bawat isang Pilipino, mabayaran ang utang, magkaroon ng trabaho, may libreng pabahay, libreng edukasyon, libreng hospitalization, lahat po ay nandiyan na. Ngayon, ang kailangan lang po, sabi nga po natin, tayo po yung pride natin, medyo sabi nga, yung mga nasa otoridad po, wag nyo po munang intindihin yung partido nyo, wag nyo munang intindihin yung tinatawag na kamag-anak ninyo, kung anong ala pong maganda kung hindi marunong tayong tumanggap. Yun po ang katotohanan So, sabi ko nga po, kung saan po kami makakatulong, sa abot ng aming kaya, willing to help po kami para sa inyo po. Nakukuhan po. Sa abot po ng aming makakaya at kinukuhan po namin. So, sabi nga po natin, ito pong sa yung tinatawag na action plan and tinatawag pong after the pronouncement, meron na rin po tinatawag na transition action plan na ginawa po yung grupo po para po in case po anytime magkaroon po ng tinatawag na po ba yung pronouncement and implementation of the International Court of Justice decision ito pong case UN ICJ case number 4136 nagkaroon po ng final rendered decision noong January 25, 2006 na pabor po sa sambayan ng Pilipino. So muli sinasabi po natin, yun po ang ating pinaalala sa ating mga leader. Paalala po muli sa ating mga leader, discharge your duties without fear, without favor, and only stands for the truth. Nakukan po natin. And sabi nga po natin, ang katotohanan ay forever. So wala po tayong kukan dyan. Sabi nga po natin, at meron na nga rin po palang tinatawag na inihanda po ang grupo po, sabi ko nga, yung transition action plan po na yan ay matagal na pong yari noong 2007 pa. At sa susunod po, pati po yung kaparanan, papakita ko rin po yan lahat ng kuwan po. Ito po pinakita po naming mga libro at mga feasibility studies ay matagal na pong yari yan. Kaya po anytime po kung magkaroon man tinatawag na pronouncement and implementation, ay nakahanda na po rin po tayo kung ano po yung dapat gawin. Pero sa atin sa ngayon, sa pangkasalukuyan, hinahangad po sana natin na sana po pamunuan ng gobyerno yung tinatawag na pagpapaalam dito sa sambayan ng Pilipino. Ano ba ang katotohanan dito sa ICJ o International Court of Justice decision? At kayo naman po, sabi ko nga po, nabigyan naman po lahat ng dokumento, lahat ng mga ebidensya na ito po ay nagsasaad ng may katotohanan. Sabi ko nga po, at binabanggit nga po natin muli, ito po ay binabanggit po natin, ito po, pakita ko lang pong huli, nakukuha po natin. Tayo po ay nag-submit po ng buong libro na dyan po sa Senado, sa 23 Senators, sa Department of Justice, at saka po sa Department of Foreign Affairs. Ito po yung nilalaman na tinatawag po natin na pinaglalaban natin ang ICJ, yung International Court of Justice decision, na yan po ay nagkaroon po ng po noong January 25, 2006, at yan nga po sabi po natin, ay yan po yung mga signatory, sila Queen Elizabeth, yan po yung ICC, International Criminal Court. So lahat po na yan ay mga, sabi nga po natin, documented at binigay po natin yan sa mga senador, sa otoridad. At kasama rin po yan sa ebidensya,
yung tinatawag pong ito po yung pagkaka-endorse ni Condoleezza Rice at saka po with annotation of President Bush at saka po ni Christy Kenny, pirmado po nila yan na ang Title 779 na merong 452,000 square kilometers, sinindorso po nila kay Secretary General Ban Ki-moon ng United Nations Organization noong November 3, 2008. So tayo naman po ay hindi po tayo nagsasalita o nagkukuhan po rito lalo na sa TV at sa radio nang wala po tayong ebidensya. At tayo naman po ay nagpapasalamat sa mga senador at sa sumagot po sa mga senador. Ito rin po, sabi nga po natin, pinaresiban po natin yan sa mga senador. At yan nga po sinasabi po natin, yan po naresiban po ng mga senador yan, Department of Justice. At sabi nga po natin, ang una pong sumagot sa atin at nagpasalamat ay si Ginoong Senador Bongbong Marcos na kanya pong sinagot ang ating sulat at nagpapasalamat sa binigay po nating mga ebidensya. At sumunod nga po, sinasabi po natin, ang huli po ay galing po sa Department of Justice. Nagpapasalamat po tayo, binigyan po nila ng aksyon itong kwan po natin. Kaya pinapaalam lang po natin sa sambayan ng Pilipino, hindi po tayo nagsasalita rito ng kwento lang o chismis, kundi lahat po illegal at ebidensya. Kasi hindi po natin makakamit ang tinatawag na kwan po, fees, kung hindi po legally truth ang dapat po natin kwan. Kailangan po ay legal at may katotohanan. Kaya po sabi po nga natin, tayo ginagawa po natin ang lahat ng magagawa para ipaalam lang po sa sambayan ng Pilipino. Pero nananawagan po ako sa gobyerno, sila po ang mas may otoridad. Kahit nga po ilang minuto lang po nilang magkaroon sila ng posisyon tungkol dito, ay meron na rin po, malalaman na rin po ng sambayan ng Pilipino. At gusto ko rin po ipaalam, ang gobyerno po ay nakatanggap din po ng tinatawag na kopya po ng peace or ceasefire agreement na pinirmahan po noong March 21, 2013 diyan po sa Malaysia. Yan po pinirmahan po ng United Nations International Court of Justice Ambassador and the Malaysian authorities to maintain the peace and order in Sabah. So they receive a CC copy for their guidance and information regarding what happened in Sabah po. Sabi nga po, ayan po ay hindi naman po, sabi nga natin, makukuha nyo po na tahimik na po sa Sabah. Meron pong mga tinatawag mga ibang mga pabalita pero wala pong katotohanan yan. Generally peaceful po sa Sabah po na yun, nakukuha po sa issue po na yun. Kaya po muli, sabi po natin, pag po tayo dumating yung pagkakataon na ito, tayong mga Pilipino, dapat magising na po. Magkaisa po tayo. Ala po, tingnan nyo naman po, para po tayong ginugulpin na lang po tayo ng ibang bansa. Panahon naman po tayo na magkaisa. Sana po, ito po, tingnan nyo po, mababayaran lahat ng utang ng Pilipinas, magkakaroon ng tinatawag na social pension funds, lahat nandyan lahat po, hanap buhay. Pero sana po, hindi pa naman po huli ang kwan po sa ating mga otoridad. Nandyan naman po. Kasi po kami, voiceless po kami pagdating dyan sa kwan sa mga international kwan po na yan. Kayo po ang nasa posisyon, you can, yan po. Wala naman po tayong ikatatakot na hindi naman po tayo nakikipaglaban sa Malaysia, sa China, sa Taiwan. Sabi ko nga po, ballpen lang po ang gagamitin natin, hindi naman bala. Huwag po tayong matakot. Dahil po yan tapos ng desisyon. Hindi po tayo nagkiklaim. Pinaalala lang po natin, tapos na yung desisyon. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Sila po ang dapat matakot. Hindi po tayo. Hindi naman tayo nakikipagyere. Kaya yun po sinasabi po natin na kinatatakot ng sambayan ng Pilipino. Wala pong gyera. Tapos na po yan 60 na pong taon po yan na kinukuhan po. Kaya po sinasabi po natin, yun po yung maraming kwan laban natin, hindi po tayo nakikipagyera. Ang kinukuhan po natin dito, pinapaalala sa International Court of Justice na kailangan na nilang ulitin muli ang pronouncement. Para po dito po sa ating kwan po, dito po sa ating ICJ kwan po na ito. So, muli, ay sabi ko nga po, ay siguro po yung huli ko pong kwan dito, ay mananawagan po muli kami,
Sabi ko nga po, babasahin ko na lang po, ano po, resurreksyon ng katotohanan, pananawagan sa lahat ng Pilipino. Oras na para ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Lahat tayong Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, OFW, manggagawa, naninirahan, sa Senado man o sa Kongreso, politiko man o publiko, artista man o umaarte lamang, rebelde man o pulis, sundalo, kahit anong relihiyon mo, katutubo, Muslim o Kristiyano, mayaman o mahirap, pribado o gobyernong manggagawa, estudyante o standby, may trabaho o wala, matanda o bata, lahat ng klaseng Pilipino. Suportahan, ipaglaban, proteksyonan, pagyamanin, yamang lupa, bundok dagat at hangin sa inang bayang Pilipinas na pag-aari ng mga Pilipino base sa kasaysayan ng mga mula at sa mga legal na kaparanan. Nagtagumpay, panalo, laban sa halos lahat ng bansa sa mundo. Pilit na pinawawalang saysay at tinatago ang katotohanan para sa inang bayang Pilipinas. Suportahan deklarasyon ng International Court of Justice para ipatupad ang tagumpay. Panalo ng sambayanang Pilipino base sa final decision ng International Court of Justice, ICJ, noong Enero 25, 2006 mula na sinimulan noong November 20, 1945 sa ICJ case number 4136 at sa Federal Agreement noong September 10, 1976 to September 11, 2001 na ang Sabah, North Borneo, Labuan, Spratly Group of Islands, Scarborough Shoal at ibang parte ng Formosa o Taiwan ay nasa sakop ng OCT 779 na may kabuang sukat na 452,000 kwadrado kilometro ay pag-aari ng sambayanang Pilipino mula sa lahat ng parte ng mundo. Suportahan, isang lahi, isang diwa, isang bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, ang lahing kayumanggi, ako ay Pilipino. Ipaabot sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. So doon po natin ikinukuhan po na sana po, yan lang po ang ating makukuhan. So pinapaalala po natin muli ay just love, forgive and forget. The will of God always prevail against the will of man. At God bless us all. Muli, magkita-kita muli po tayo bukas sa ating palatuntunan. At bumabati po kami lahat sa inyo na magandang umaga sa inyong lahat.